Naalala mo ba noong 2016, panahon ng change is coming ng mga berdeng tarpaulin at usong-uso ang fist sign. Maraming Pinoy celebrities noon ang hayagang sumuporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ngayon, marami na rin sa kanilang nagsabing, pinagtanggol ko pa nga sa mga friends ko. Pero, wala. Nga, mambubudol pa na. I've learned my lesson. Kaya sana, ikaw rin. Iwasan na natin ang mga manloloko. ito ang mga ex-DDS celebrities na dating taga-suporta ng mga Duterte pero ngayon pinagsisisihan na ang kanilang naging boto. I was one of the 16 million, but I love my country more than the president. Una, andyan ang Barreto family, specifically si Julia Barreto. Noong 2016, hayagan ang pagsuporta ng Barreto family kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pumunta pa nga sa rally noon si Julia Barreto. Makikita sa picture na naka-peace sign pa siya noon, kasama niya si Cesar Montano at asawa ni Ay Sigera na si Lisa Dino, na mga supporters din ni Digong noon. Fast forward to 2025, Julia Barreto openly expressed her disappointment sa mga nangyari sa bansa. Ang sabi niya, I myself am a witness to the sadness and the heartache, the pain, the frustration that brought many people from my community. Andyan din si Piolo Pascual, na aminadong sinuportahan niya si Duterte noong 2016. Ang sabi niya sa isang interview ng Pep.ph, I've always been pro-Digong ever since. Every time I would go to Davao, pinipilit kong makamit siya, and hindi lang ako pinayagang mag-endorse openly. Pero I've always been for Digong. Subalit sa mga sumunod na taon, nakita ng publiko kung saan siya tumayo. He openly expressed support sa naging katunggali ng mga Duterte na si Atty. Leni Robredo noong 2022 elections. Sunod sa ating listahan ay si Angelica Panganiban. Noong 2016, isa siya sa mga open supporters ni Duterte. Sabi pa nga niya sa isang post noon, yung determinasyon na meron siya at saka yung hindi siya natatakot, wala siyang inuurungan. Yun nga. Pero makalipas ang ilang mga taon, kung saan nasaksihan daw niya mga nangyayari sa bansa tulad ng AJK, inflation at COVID response, nagbago ang tono ng Angelica. Naloko ka na ba ng pagmamahal sa maling tao? Pinagtanggol ko pa nga sa mga friends ko. Pero, wala. Nga, mambubudol pa na. I've learned my lesson. Kaya sana, ikaw rin. Iwasan na natin ang mga manloloko. Kasama rin sa nagbago ng opinyon si Between Escalante. Naging honest siya at umamin sa kanyang isang tweet. Sabi niya, I was one of the 16 million but I love my country more than the president. Sinabi niya sa Inquirer Entertainment na nagkamali siya at kung mababalik lang daw ang oras, pipiliin niya ang mas makataong kandidato. Andyan din si Nikki Valdez. Ang sabi niya sa isang post, oo, binoto kita President Duterte. Pati ang pamilya ko sa paniniwalang magkakaboses ang maliliit na tao. Pero makalipas ang 4 na taon ng pagsubaybay sa mga ninais mo para sa bansa, ano po ang nangyari? Ultimo ang Santo Papa, minura mo, pinagsalitaan ng kung ano-ano, nawala ang respeto mo sa mga kababaihan kahit may mga anak kang babae. Inuuna mo ang personal na galit at paghihiganti. Ilan lamang sila sa mga Pinoy celebrities na nag-iba ang tono, pero hindi lang celebrities ang bumawi sa suporta ng mga Duterte. Ando doon din yung mga talagang die-hard na supporters niya dati, katulad na lamang ni Jam Magno. I didn't like Lenny, but from the way I see it, she was a much better president than Sarah will ever be, not even close. I will never be a kakamping, don't get me wrong.